Ces Castro at narito ang mga napapanahong balita. Ipinatupad ng Department of Agriculture o DA ang maximum suggested retail price na 100 pesos kada kilo ng parehong pula at puting sibuyas. Epektibo ito ngayong unang araw ng Disyembre na layong mapigilan ang taas presyo ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ang pagpapatupad ng DA na MSRP ay bunsod ng naiulat na pagtaas ng presyo ng sibuyas na umabot sa 300 hanggang halos 400 pesos kada kilo. Samantala, binigyang diin ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang ipinatupad na pansamantalang import ban sa bigas ay mananatiling epektibo hanggang huling araw ng taon. Binawi ng Land Transportation Office o LTO ang pagbabawal sa pagmamaneho ng mga electric bikes at electric tricycle sa mga national highways simula ngayong December 1. Tungayan ang ulat mula kay Joby Rodriguez. Sinuspindi muna ng Land Transportation Office o LTO ngayong Lunes ang pag-impound sa mga light electric vehicles gaya ng e-bike at e-trike na mahuhuling pumapasada o bumabiyahe sa mga main roads at national highways. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, binigyan ng extension period ang pagbabawal hanggang January 2, 2026. Sa naturang petsa umano ay sisimula na ang mahigpit na pagpapatupad ng impounding. Aniya ang hakbang na ito ay layong mabigyan pa ng panahon ang mga rider ng e-vehicle na maging pamilyar sa mga regulasyon na ipapatupad bago pa man ang full enforcement nito. Kaya pansamantalang walang impounding operation habang nagpapatupad muna kami ng malawakang information drive upang bigyan ng sapat na panahon ang lahat na maunawaan at makasunod sa umiiral na regulasyon. Ayon sa ahensya, magkakaroon na rin ngayong Lunes ng information drive upang maipaliwanag ng maayos sa publiko ang nararapat na paggamit ng mga e-vehicles. Isasagawa ng mga LTO enforcer at personnel sa mga kalsada ang information drive upang ganap na maabisuhan ang mga naturang riders. Simula December 1, 2025, magiging visible ang ating LTO enforcers and personnel sa mga kalsada para isulong ang information drive at ipaliwanag sa publiko ang tamang paggamit ng LEVs. Pagdating sa January 2, 2026, magsisimula na ang strict enforcement at wala ng extension. Kasama rito ang apprehension para sa mga lalabag sa pagbabawal sa national highway. Samantala, ang dahilan naman kung bakit ipagbabawal na ang mga e-vehicle sa national highways dahil sa mga aksidenteng nangyayari sa kalsada na may kinalaman ang mga ito. Sa kabilang banda, sa isyu naman ng pag-impound ng mga hindi rehistradong luxury vehicles nitong weekends, nilinaw nila Lacanilaw na magiging patas pa rin ang batas kalsada para sa lahat. Patas sa lahat. Kaya nating humuli ng mga kolong-kolong motor, kaya rin nating humuli ng mga luxury vehicle. Patas lang po sa lahat. Joby Rodriguez, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Dagdag benepisyo ang handog ng Philippine Olympics Committee para sa 1,600 na Filipino athletes at coaches na lalahok sa Thailand SEA Games 2025. Kabilang dito ang dagdag 6,000 pesos na allowance, 18,000 pesos na Christmas bonus, specialized national athlete mabuhay miles card at custom visa card. Nakipagtulungan din ng ilang pribadong sektor para sa mas maayos na kapakanan ng Filipino sports representatives. Sa ulo ng mga balita, 120 pesos kada kilo ng presyo ng sibuyas, ipinatupad na. LTO, sinuspindi ang pagbabawal sa mga e-bikes at e-trikes sa National Highway. Kapakanan ng job seekers, binigyang pansin sa Senado. Investigasyon sa flood control, tinutukan ng Kongreso. Dagdag benepisyo, handog sa mga atleta at coaches na lalahok sa SEA Games. Utang ng pamahalaan nitong Oktober, bumaba ng 32%.
patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.